Magandang araw, Malacanang Press Corps. Good news! Ang Terra Solar Project ay opisyal ng pinakamalaking single integrated solar and battery storage facility sa mundo. Ito ay unang dinevelop at pinamunuan ng Solar Philippines Nueva Ecija Corporation o SPNEC ni Congressman Leandro Leviste. Ang proyektong ito ay naglalayo na makapag-supply ng kuryente sa mahigit 2.4 million na kabahayan at makabawas sa carbon emissions na aabot sa halos 4.3 million metric tons kada taon. Ang dating SPNEC ay pinangalanan ngayon na MGen Renewable Energy Holdings matapos na maibenta ang karamihan ng shares nito sa MGen. Niliwanag ng MGen na ang binili nila na shares ay hindi konektado sa Solar Philippines or rather Solar para sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGen para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGen at ilang investors ng mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at Bulacan. At ngayon ay makakapag-supply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto nang naaayon sa batas. Ang pangarap noon ay realidad na ngayon. Sa groundbreaking nito noong November 2024 kung saan nakasama ng Pangulo si Senator Loren Legarda na nasabing champion ng green and environment issue sa Pilipinas, kasama ang opisyal at ilang empleyado ng Meralco sa pangunguna ni Chairman Manny Pangilinan at ilang partners sa private sector. Ay nabanggit ng Pangulo na ang landmark project na ito ay mailalagay ang Pilipinas sa mapa bilang bansang nangunguna sa renewable energy. Natupad ang vision ng proyektong ito at mapapakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng Terra Solar Phase 1, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto na patunay ng pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na palakasin ang seguridad at katatagan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang Phase 1 ng proyekto na inaasahang magiging ganap na operational sa susunod na buwan, habang ang Phase 2 naman ay target na makumpleto sa pagsapit ng 2027. Sa oras na matapos ang proyekto, makakapagbigay ito ng hanggang 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng malaking battery storage system. Inaasahan din itong lilikha ng malaking benepisyong pang-ekonomiya, kita ng mga lokal ng pamahalaan at suporta sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo na nananatiling mataas ang pagdepende ng bansa sa coal, kaya mahalagang palawakin ang paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng pandaigdigang fuel at mapatatag ang supply ng kuryente. Patuloy ding isinusulong ng administrasyon ang mga pamumuhunan sa renewable energy. Mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang naaprubahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Target din ng pamahalaan na itaas sa humigit kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2040. Binanggit din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy storage capacity at ang modernisasyon ng transmission grid sa pamamagitan ng Smart and Green Grid plan upang mas mahusay na masuportahan ang paggamit ng malinis na enerhiya. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang makamit ang isang mas matatag, malinis at sapat na supply ng enerhiya para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan ng mga Pilipino. It proves one point. We are for clean and green energy, but also world-class. The President has been very clear from the start. We need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydro man. And this project gives us a big jump towards that objective. These kinds of projects will help our country reach its goals. This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. Energy security, energy independence
are two important hallmarks of the project. It's public-private partnership, support and encouragement by the President. We couldn't have done it without his endorsement. The government agencies, the local government units, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete. This M-Terra solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. The phase 1 has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. As operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Indeed, the M-Terra solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. These capabilities will help strengthen the stability of our power system, while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng malaki? So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. At ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat napatunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang itong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito,
Hindi lang actually pagbabanta. Dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang pa na lang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang, paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanyang sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So itong mga justifiable reasons na to, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito. Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, sinabi po ng prosecution na maihahambing yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa isang public school teacher na naaresto po matapos di umanong magbanta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ng palasyo, how is it different dito po sa grave threat allegations against VP Sara? Pareho may pagbabanta, pero doon sa issue ng teacher na agad na hinuli, agad pinakulong, at sinabi ng NBI officer at the time na siya yung humuli doon sa teacher, ito ay mali dahil may issue about national security. Ang ginawa ng teacher, nag-post siya na nag-o-offer siya ng 50 million sa taong magpapapatay kay dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang siya. Biro man ito o hindi, may kakaya naman siya na i-produce ang 50 million. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang. So wala pang meeting of the minds.
Pero kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte, inamin niya mismo sa video na may kausap siya at sumang-ayon. No joke, no joke. Doon makikita na meron ng pagkakasundo ang dalawa. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement. At ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito. Sunod na tanong mula kay Jonel Maribojo, QNTV. Magandang tanghali po, Yusek. Ibang usapin naman po. Nagbabanta ang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo dahil dun sa nagpapatuloy na gyera ng US at Iran. Ano po ang inaasahang tulong muli sa mga maapektuhang sektor? At isingit ko na rin po magkano po ang inilaan para sa subsidiya sa ilalim ng 2027 NEP. Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasan na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ang lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon, according to Secretary Banoy Lopez. Yung pong dun sa subsidies, meron na po bang figures para dun sa ilalaan for 2027 na budget? Wala po tayo munang babanggitin about the 2027 budget. Hayaan po natin ang Pangulo na siya pong mag-ulat nito. Sunod na tanong mula kay Christian Yuzores, DZMM. Good morning, Yusek. Related po sa tanong ni Kuya Nel. Yesterday, more than 4 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel. And in lieu of this, Pasang Mazda said na sumulat sila sa Malacanang requesting the President, well, last week nila ipinasa, asking the President na ibalik yung pisong dagdag pamasahe na sinuspend last March. Is the President open to finally grant that fare hike for full implementation sa mga PUV? Isinabay po rin natin ang tanong na ganyan dahil nga nakikita natin sa news at muli binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer. One follow-up lang, ma'am. May update po ba sa meetings ng Uplift Committee? Kasi last time ang in-announce ni President ay suspension or removal ng excise tax before sa kerosene and LPG and pending pa yung pag-aaral sa suspension or removal ng excise tax sa diesel at gasolina. Sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin na update at kapag mayroon na po ako na ibigay sa akin na anumang impormasyon, ilalahad ko po ito sa inyo agad. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionario News. Hi, Yusek. Good morning. Senator Amy Marcos backs Washington's condemnation of the ICC and said nagkikibit-balikat daw po ang administrasyon sa panawagang ito. We get that we're not part of America's policies, but how do you respond to the senator's claim and statement? Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaari maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas. And Senator Amy also urges the government to disclose any agreements daw po sa kooperasyon ng Pilipinas sa ICC. Anong dapat i-disclose? Meron ba siyang alam na dapat i-disclose? Yeah, just give us the context on that. Wala kaming alam kung ano yung gusto niyang i-disclose. So siya muna siguro ang bigay ng anumang impormasyon. Kung meron siyang alam na dapat i-disclose, at least makakaalam kami kung ano yun.
Yusek, last na po. Matagal na po tayong kaalyado ng Amerika. Are we supporting their call or are we neutral on this? Sa ngayon ay hindi po ako makakapagbigay ng anumang komento. Hihintayin po natin mismo kung ano ang nasa loobin ng ating Pangulo at si Secretary Tess Lazaro ay atin din pong kinausap at siya rin po ay naghihintay ng announcement patungkol po dyan ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-ask lang po namin kung may update na po kayang naibigay ang Congress sa Malacanang sa status ng 8 bills under Proclamation 1318 na gusto mapasan kagad ni President Marcos. Yes, opo, Sam. Hiningi ko po talaga ang update patungkol po dito at basahin ko po. Yung National Center for Geriatric Health, pending pa po, pending bicameral conference committee deliberation. Number 2, amendments to Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, pending bicameral conference committee deliberation. AICS, or Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, again pending bicameral conference committee deliberation. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act for enrollment process. Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas Schools Act. Enrolled copy sent to Malacanang June 25, 2026. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, sponsored in the plenary last June 17, 2026. Anti-Political Dynasty Law. House of Representatives approved on third reading. Senate second reading, period of interpellations. Presidential Merit Scholarship Program. House of Representatives approved on third reading. Senate pending with the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yan po ang pinaka-update sa ngayon. Follow-up ko lang po. Is the Palace confident na mapapasa pa rin po kaya yung mga priority bills within this year? Amid dun sa expected start ng budget season next month at saka yung ongoing impeachment trial pa? Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad. May mention po kaya ito ni Pangulo sa SONA? Ayokong pangunahan ng Pangulo. Sige po. Thank you po. Okay. Santal mula kay Rafi Aying, Daily Tribune. Hi, ma'am. Ma'am, dun sa improving survey lang ni PBBM, ano po ang reaksyon ng palasyo dito? From 49% dissatisfaction, 45% na lang siya. And 38% naman daw po yung satisfied. Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho. Hindi bakasyon. So, ma'am, how important yung survey or dinidisregard ba totally ng President? Hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo. Ma'am, follow-up na lang po dun sa ICC. Nabanggit na po ba ni Pangulong Marcos kung napag-usapan ba ulit kung magme-member ba tayo?
ulit. Wala pa po. Katulad ng dati, wala pa po. Thank you. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Billionaire. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, about ICC, nabanggit nyo there will be efforts to study the potential impact of the US pronouncement regarding the ICC. Una, who will study the impact? And ikalawa, ano yung maging scope ng study na gagawin? Ginausap ko po mismo sa Secretary Tess Lazaro at mayroon po silang maaaring imensahe dito pero kakusapin muna po nila ang Pangulo kung ano talaga ang maaari nating stance patungkol dito. Given na meron pong ongoing efforts to run after fugitives and then meron tayong coordination with them with regard to the drug war, how will this affect or potentially affect yung cooperation natin with the International Tribunal? Since meron po kasing pinupursu patungkol sa justice para sa atin din mga kababayan na di umano ay naging biktima ng karumal-dumal na pagpatay, hindi ito basta-basta mapababayaan ng ating gobyerno. So, pero still, hindi po tayo mangunguna kung ano po ang magiging pronouncement ng Pangulo patungkol dito. Dahil ang buhay ng bawat tao, ang hustisya para sa atin ay mahalaga. So, kung ano man ang kahihinatnan ng kaso sa ICC, sa tingin ng Pangulo, ay hustisya ang maidudulot nito. Hindi lang sa di umanong biktima, kundi din sa mga masasabi nating respondents o defendants or accused. So is it accurate to say that despite that review, tuloy yung cooperation ng government, ng Philippine government sa ICC with regard to the drug war related cases? Wala po ako sinasabi. Ang sabi ko po, mahalaga ang hustisya, pero hintayin po natin kung anong pronouncement ng Pangulo patungkol dito. Under review pa? Under review. Okay, salamat po. Okay, maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, suporta ng pamahalaan para sa mga kabataang atleta, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Sipag, dedikasyon at husay sa larangan ng sports, iyan ang alay ng mga atleta sa ating mga bansa o sa ating bansa tuwing nasa paligsahan. Kaya naman 1,000 todo suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng pamahalaan sa mga natatanging kabataan. Kahapon, July 14 ay tumungo ang Pangulo sa National Academy of Sports sa New Clark City upang mag-inspeksyon sa mga pasilidad. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DepEd Secretary Sonny Angara at NAS Executive Director Francis Carlo Diaz. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Academic and Administration Building at Multi-Sports Gymnasium na kasalukuyan na nagagamit para sa pagsasanay at pag-aaral ng mga scholar. Layunin ng National Academy of Sports na maghatid ng world-class learning at coaching sa mga atletang Pilipino bilang suporta sa grassroots sports development ng ating bansa. Ang nais ng Pangulo, walang batang atleta ang mapag-iiwanan dahil sa kakulangan ng oportunidad. Hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang mga bata upang linangin pa ang angking husay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Maliban sa pagiging full government scholars, ang bawat estudyante ng NAS ay may access sa maayos at ligtas na dormitory at daily meals at snacks. Nakakatanggap din sila ng strength and conditioning support, 24-hour student care at monthly allowance na 3,000 pesos. Batay sa tala, nasa 247 ang scholars ng NAS sa iba't ibang programa gaya ng aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Umabot din sa 1,029 medals ang naiuwi ng NAS athletes mula sa national at international competitions noong 2025. 26 medals naman ang nasungkit ng mga student athletes sa 2026 palarong pambansa. Sa tulong ng mga guro at coaches at world-class facilities ng NAS, nahahasa ang husay ng mga bata upang balang araw ay mapabilang sa liga ng elite Filipino athletes.
Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners, yung mga the next Heidelin Diaz, the next Carlos Yulo, the next Alex Ayala. All students are full government scholars, and then we provide full housing, board and lodging to them. So 24/7 care ho yung nabibigay namin sa mga estudyante nila. Pero all throughout the whole calendar school year, nandito lang ho sila sa academy, studying and training in their respective sporting events. I want to thank Mr. President Bongbong Marcos po for the support na binibigay niyo po sa lahat ng student athletes po dito sa NAS. Kasi napakalaking tulong po nito na naibigay niyo sa amin kasi nagkaroon po kami ng place na talagang mahahasa po namin yung kung anong dapat namin, mga talento po namin, and yung skills na dapat pa po namin i-improve. At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Naitalaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines More Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary Mel Senon S. Sarmiento. Yun lamang ang ating announcement sa ngayon. Mel Senen S. Sarmiento. Ang ibinigay po sa atin sa ngayon ay naitalaga rin siya. Okay? Ibibigay ko po ang ibang mga mensahe patungkol po dyan. Okay? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.